Ganito yan kaganda tingnan at ganito din yan kasarap. Pero kung wala kang tiyaga sa paggawa nito, ay huwag ka na lang gumawa kasi sobra talaga itong matrabaho. Kaya sa video natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba natin ito ginawa, yung paborito natin sa mga bakery na ito'y masarap, kaya tara na. So dito, bago ako gumawa ng dough, ay gagawa muna ako ng palaman. So dito sa palaman ay pagsamasamahin ko muna yung harina at asukal at i-mix ko muna yan. Pagkatapos ay maglagay ako dito ng food coloring na chocolate brown, powdered milk at vanilla extract. At para lasang chocolates talaga na masarap yung palaman natin, kaya maglagay ako dito ng cocoa powder at kailangan na high quality lang yung gagamitin natin dito na cocoa powder. At haluin ko muna yan bago ako maglagay ng margarine. At lagyan ko na din ito ng tubig at masahin lang ito hanggang sa magkaroon tayo dito na parang dough. At ganito lang yung consistency ng palaman at isit aside lang muna natin to. Gagawa muna ako ng streusel. So dito naman sa streusel ay pagsamasamahin ko muna yung harina at asukal, powdered milk, and then i-mix ko muna yan bago ako maglagay ng margarine. At mikus-mikusin ko yan ng mabuti, balikus-kusin natin yan hanggang sa magkaroon tayo dito ng mga crumbs. At ito na yung ating streusel at isit aside lang muna. Dito naman tayo sa dough. So ito yung ating dough ay pinagsama-sama ko na yan, diretso na yan para hindi na humaba yung video natin. Dito sa harina ay pwede naman kayong gagamit ng all-purpose flour kasi yung gamit ko ngayon is first class flour. At ganito lang kasimple yung mga ingredients ng ating dough. At yung mga sukat ng mga ingredients nito ay ilagay ko lang sa caption natin ha. Kaya makinis yung aking dough ay pinadaan ko ito sa dough roller machine at agad ko huyang pinutol sa 50 grams. Bali dalawang klase ng pagputol yung gagawin ko dito. Yung kalahati dito ay 50 grams at yung kalahati naman dito is 30 grams. At agad ko naman huyang figurahin. At yung 50 grams ko dito na putol ay ilagay ko sa ensaymada molder. At agad ko naman itong lagyan ng palaman. Dito sa 50 grams ko ay yung palaman ko dito ay nasa 20 to 20 grams yung aking palaman. At yung 30 grams ko naman yung timbang ng aking palaman dito ay nasa 12 to 14 grams. Pagkatapos ko itong lagyan lahat ng palaman ay agad ko na itong palaparin at yun lagyan ng natin ng design ay tingnan nyo lang yung gagawin ko mga ga. At yung paghiwa-hiwa natin dito sa ibabaw ay huwag lang yung tagos na hindi talaga tumagos sa ilalim. At yung pinagdugtungan niya dito ay isirado lang talaga natin yan at nang sa ganun ay hindi bumuka yung gagawin natin na form na donut. Pagkatapos nito ay paalsahin ko lang ito ng mga 20 to 30 minutes bago ko ito lagyan ng streusel. At para kakapit dito yung ginawa nating streusel or yung toppings ay basain muna natin ito ng tubig. At banyahan lang natin ng shortening or di kaya margarine yung ensaymada molder at yung ating tray. Pagkatapos nito ay paalsahin ko lang ito ng 2 oras bago ko ito isalang. At ito na nga naluto ito sa loob ng 15 minutos sa may preheated oven na 180 degrees Celsius. Ang sarap talaga nito promise. Lasang chocolates yung ating palaman at napakaganda naman tingnan, nakaka-attract yan at yung ibabaw nito ay crispy at malambot yung loob. At hanggang dito lang yung video natin. Sana may natutunan naman kayo na bagong recipe natin. Maraming salamat at bye-bye!